Good morning sa inyo mga kalapatids. Ngayong araw ay linggo. Araw ng linggo ngayon. May pasok pa rin tayo alas 2. So nagising lang ako kasi kita nyo yan. Natutulog ako. Tapos pag dilat na mata ko, may nakikita akong kalapati dyan na ikot ng ikot. So tara, tingnan natin kung sino yun. May nakawala ata. At dyan magsisimula ang kwento ni Frankie. Ako po ay isang newbie fancier dito sa Marikina. So dahil baguhan lang ako sa larangan ng pagkakalapate, may decision akong muntik ng ikapahamak ng alaga ko. Si Frankie nga pala ay gift bird sa atin ni Franklin Kuya. Naging kaibigan natin siya dahil kapwa natin siya fancier. So yung ibon na gift bird niya sa akin ay inalagaan ko ng maayos. Minahal ko, inalagaan, at training bilang isang racer. Pero ngayong gabi, di ko inaasahan yung mangyayari. Dahil nag-post yung isang club na merong fun race. At kinarga ko si Frankie. Si Frankie ay 6 months pa lamang. Unang pagkakamali, bata pa si Frankie. 50 kilometers pa lang yung nalilipad niya sa mga midtos na ginagawa ko sa kanya. Pangalawang pagkakamali, hindi ko inalam kung gaano kalayo yung liliparin niya. Dahil nakasakay na ako sa e-bike, excited ako at kinakabahan na ikarga si Frankie. Dahil alam ko, wala pa siya sa fully kondisyon dahil busy ako sa trabaho. Kinakabahan man at nag-aalala, tinuloy ko pa rin na ikarga si Frankie. Ilang minuto lang, nakarating na tayo sa loading station. First time natin makaapak sa loading station at first time natin magkakarga. Pero may bumubulong sa isip ko, kayanin niya kayang makauwi. Hindi ko na forecast kung gaano kalayo yung liliparin niya. Ngayon lang ako nakapag-forecast. Ngayong may nangyari na. So ganyang kalayo yung liliparin niya. At posible na tumawid siya ng dagat. Pero hindi ko na inisip yon. May tiwala naman ako sa kanya. 275 kilometers, Calawag, Quezon. At dumating na nga ang aking pinakahihintay. Ang unang karga natin sa club. Gamit si Frankie. January 10, nang i-release yung mga ibon natin sa Calawag, Quezon, alas 7:30 ng umaga. Kabado ako naghihintay sa bahay. Alas 2 pa yung pasok ko. Hindi ko alam kung ano na nangyayari sa ibon ko. Pero alam ko, ano man ang mangyari, uuwi siya. Yun na lang ang pinangahawakan ko. Nauuwian ako ni Frankie. Ano man ang mangyari. Naging busy ako dahil birthday din ng anak ko. Pero hinihintay ko si Frankie. Naging busy din ako sa iba kong mga alagang kalapate. At hindi nakauwi. Nung araw na yon si Frankie. Lumipas ang ilang araw, nililibang ko yung sarili ko sa iba kong mga alaga. Dahil alam ko, kailangan din naman nila ng oras. Lagi ko naiisip si Frankie. Nasa na kaya siya? Kasalanan ko siguro kung bakit di siya nakauwi. May halong pagsisisi at panghihinayang kung bakit nung gabing yun kinati ako na ikarga si Frankie. Nakakapanghinayang, bata pa siya. January 25, kagigising ko lang. May naaninag akong lumilipad sa labas. Lumabas agad ako at tinignan ko kung sino yung nakawala sa kulungan natin. Natutulog ako tapos pag dilat na mata ko, may nakikita akong kalapati dyan na ikot ng ikot. So tara, tingnan natin kung sino yun. May nakawala ata. Dali-dali akong umakyat. Nagkumahog talaga ako. Pero hindi ko iniisip kung sino yung nasa labas na lumilipad.
Wala naman. Wala naman nasa labas, mga kalapatid. Bilangin natin sila. 1, 2, 3, 4, 5. Uy! Ay pusa! Frankie! Si Frankie, mga kalapatids. Ayan o. Siya nga ba to? Teka, tinan ko yung singsing ha. Siya nga, mga kalapatids. Woo! Nakauwi! After 14 days, mga kalapatids, nakauwi si Frankie. Siguro sa inyo malapit lang yung 200 kilometers, pero para sa akin napakalayo yun para sa ibong ko. Ngayong araw ay January 25. Kinarga ko si Frankie sa NHPC fundraise. 200 plus kilometers, halos 275 kilometers. After 14 days, nakauwi si Frankie. Ito siya. Nice, Frankie. Galing mo. Sobrang saya ko talaga. Ayan o. Buo pa yung katawan niya, mga kalapatids. Ang gaan. Pero, buo yung katawan niya. Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin, ihiwalay muna natin siya sa mga ibon natin, tapos painumin natin ng vitamins, ng electrolytes para makarecover siya, no? Kasi siguro kinonti-konti niya sa loob ng 14 days, pinilit niya talagang umuwi. So deserve niya na alagaan ng maayos. Galing ni Frankie. May finisher na tayo. Galing mo Yan, mga kalapatids, binigyan natin ng VIP treatment si Frankie. Ayan, mag-isa lang siya dyan para pahinga ng maayos. Kasi malamang ilang araw tong lumilipad pauwi dito sa atin. Diyan ka muna, pahinga ka ha. Mamaya bigyan natin ng vitamins, electrolytes. Hindi rin siya pwedeng isama talaga dun sa mga flyers natin. Baka may dala siyang sakit o nahawaan siya kung saan. Kaya di pwedeng makasama siya dun. So pahinga muna natin siya. Maraming salamat, munting kaibigan. Sa ngayon, pahinga ka muna.